hi, si Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Virgo. Virgo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading at ang intention ko Virgo sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko kayo ng kamalayan at ma-heal niyo po ang inyong sarili at magkaroon kayo ng self-love. Okay Virgo, ayaw pumasok ng ating mga baraha. Pasensya na. Okay? At Virgo, salamat sa mga nag-request ng Akashic record reading. Knowing your past life, which is ginagawa ko yon sa meditation. Kaya maraming salamat sa pagtitiwala na binigay niyo sa akin. At doon din po sa mga Virgo na nag-request ng connecting with your loved one, yung mga namatay niyong kamag-anak. Alam niyo, very thankful talaga ako Virgo kasi sa pag-connecta po sa inyong mga mahal sa buhay, marami po ako natututunan sa kanila. At kasi hindi natin pwedeng manipulahin din, kahit sabihin mo patay na sila, may kaluluwa lang sila, Actually, tayo ang dapat nilang manipulahin dahil sila ang mas may kakayahan, Alam nyo, yung mga client ko, sa hindi po nakakaalam, na Virgo, yung mga client kong ibang Virgo, nag-request po sila na kontakin ko ang kanilang nanay, kanilang tatay. At alam nyo, after ng ginawa ko yung connecting with spirit, with their loved one, siguro mga ilang days, grabe, niyayaya nila ako mag-astral projection. First time ko lang naka-experience ng gano'n, kasi matagal na ako spiritually awakened, First time lang ako nakaranas nung nagsimula, especially nagsimula ako nitong YouTube channel ko, Kasi dumadami yung mga client kong ganyan, gusto nilang kumonekta sa kanilang mga nawalang nanay, tatay, kapatid, At gusto nila kung humingi sila ng sorry, or kung ano bang mensahe ang meron ng mga kamag-anak nila sa kanila. Tapos, wow, wala akong masabi, napakasarap ng experience Virgo. Thank you. At kahit sino manghuhula siguro hindi ito na-experience yung itong binibigay niyo sa akin experience, sa pag-request niyo ng connecting with your loved one at yung mga nanay at tatay niyo, sobrang mahal na mahal nila kayo, grabe. Alam niyo, empath kasi ako, kaya nararamdaman ko talaga yung mga feelings niyo, pagmamahal niyo sa inyong kapatid, sa inyong mga nawalang anak. Wow, thank you. Wala na ako ibang masasabi kundi thank you lang. Thank you sa wonderful experience, Virgo. Okay? So, move on na tayo. Pasensya na. Move on na tayo sa ating reading, Virgo. Okay, ano ba ang motibo, enerhiya ng person ni Virgo? Yung iba sa inyo, Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang meron kayo, pero aalamin natin ang motibo. Tunay na nararamdaman. Bakit gano'n ang motibo niya? Alamin natin sa ating baraha ngayon. Virgo, Spirit Guide, bigyan niyo ako ng mensahe, bigyan niyo ako ng card. Thank you. Thank you. Talaga pinatansip talaga. Thank you. Salamat. Salamat. Thank you. Oops. Okay, salamat. Ito yung nauna, diba? Ito yung nauna, pangalawa, tatlo. Kuha tayo ng ng psychic oracle. Additional na baraha. Additional na baraha pala dito. Okay, Virgo. Diyan. Okay, Virgo. Ito ang iyong mga baraha ngayon. Rainbow blessings, great adventure, embracing enthusiasm, fog in the rose meditation, intuitive walking. Okay. Etong person mo, nag-walk out, siya, lack of commitment itong person mo, masasabi ko na tamad tong gumawa ng effort, kapag mayroon kang, kasi tinan mo magkasalisi, ikaw nag-e-effort ka, siya hindi, magkasalungat kayo, and ikaw ang Virgo na naghahangad ka. Siguro masaya ka dahil nakarelasyon mo to. I'm sorry, yung aking mic bumagsak. Sorry ha. Okay.
Masaya ka dahil nakarelasyon mo 'to, pero itong person mo, nakikita ko dito, gusto lang nito mag-ano, magpasasa, yung gano'n, ano. Iniisip niya lang yung sarili niya, may pagka-selfish. Kapag nangako, hindi tinutupad, ano, merong lack of kasi 'to, lack of focus itong person mo, ano, Virgo, sa nakakita ko sa at saka masasabi ko na walang ambisyon ito, wala, walang ambisyon ito. Walang ambisyon sa inyong future, ano, wala rin siyang kasi ang pinaka kalalabasan ng baraha mo, ito nagwo-walk out So wala siyang ambisyon kung ano mangyari sa samahan niyo. Kumbaga, kasi pag pumasok ka sa isang sitwasyon, sa isang relasyon, mangangarap ka ng in the near future, sana ganito kami, ganyan, ganun, di ba? Kasi mahal mo yung tao. Pero wala siyang ganun. Wala siyang ambisyon. Hindi niya iniisip kung ano magiging future niyo, at tingin ko irresponsableng tao ito. Kahit na sabihin mo, hindi, asawa ko na siya. Asawa mo, pero irresponsible to. Yan ang masasabi ko, ano? Kaya depende, ano, Virgo, kung anong samahan ng meron kayo. Kung magka-live-in lang ba kayo, kung mag-asawa kayo, or boyfriend-girlfriend. Pero ito, nakakita ko sa enerhiya ng taong ito. At malamang yung iba sa inyo, no, may may possibility din. Pasensya na. Hindi ko alam kung magtatagalog ako or mag-English Pasensya na ha. May possibility na itong person mo, distract siya sa maraming bagay. Kaya, minsan dito siya, minsan dito. Kung titingnan mo yung bangka, ano? Kaya, distract siya sa mga bagay, bagay-bagay, maraming bagay. Or, masasabi ko na nakipagrelasyon lang siguro ito sa'yo, hindi dahil sa mahal ka niya ng 100%. Ano? Hindi. Maaring isa sa motibo niya or para sa kanya, isa ka lang spare. Dito maraming mga may parang ang tawag dito, hindi ko alam kung bilog yan. Maraming spare dito So yun ang yun ang stance mo para sa kanya. Sakang pamalit lang or reserba yung iba sa inyo. Sorry ha, Virgo, parang negative ang nakikita ko sa baraha, pero take it or leave it. Hindi kita uutuin para bumalik ka lang sa channel ko dahil negatibo ito. Okay lang. Okay? Pero ito nakikita ko, kaya ito ang ihahatid ko sa inyong mensahe. Kung hindi ka naka-resonate, then okay. Walang problema yan. Okay? At maaring yung mga time, Virgo, na yung time na nagkakilala kayo nitong person na to, meron siyang tunay na isa pang karelasyon siguro. Or bago pa siya makipag-relasyon sa iyo, meron siyang karelasyon na mahal niya. Or meron siyang dating mahal, tapos nagkahiwalay sila. Pero nakikita ko dito, mahal niya yun Kaya yung pagmamahal niya na inaasahan mong 100%, hindi. Kasi meron pa siyang pagmamahal sa ex niya siguro, malamang. Okay? Kaya parang nakikita ko dito, meron siyang tunay talagang minimithi sa puso niya, mahal niya. Pero malamang na nagkahiwalay sila or meron silang grabing pagtatalo, nagkaroon sila siguro ng cool off or baka LDR or baka naging LDR. Paano man ang nangyari at sakto, ikaw pumasok ka sa eksena, dumating ka, nakilala ka, naging magkarelasyon kayo or nakilala ka niya, parang kung anong kadahilanan, pumasok ka sa eksena. Maring yun ang time na nagkakilala kayo, boring siya, wala siyang magawa, para sa kanya, madali kang pasagutin, madali kang ligawan, madali kang kaibiganin, or feeling niya, kung ano man ang attraction ang meron kayo sa isa't isa, feeling niya, mukhang si Virgo game to So meron siyang ganong klaseng naramdaman nung nakilala ka niya. At sa simula pa lang, wala siya talagang balak na makipag-commit sa'yo. Okay? Kaya siguro,
masakit din ang ulo mo sa person mong ito, lalo na kung iba sa inyo, Virgo, magkarelasyon na kayo. No? Para sa iyo, karelasyon mo siya, pero para sa kanya, hindi relasyon yung masasabing matatawag. Ano? At malamang, kulang talaga siya sa dedikasyon sa inyong relationship. Kaya nga dito, paano siya, palayo siya. Pero naandito yung rose, andito yung butterfly, naandito yung rainbow. Pero sa bawat magandang eksenang yan, merong mga alanganin eh. Then bottom line, palayo siya doon. So meaning, hindi nagtutugma ang inyong enerhiya. Kuha pa tayo ng iba nating baraha para mas marami kang makita sa picture, ano? Kasi ganyan ako, ano? Pasensya na, Virgo. So, malamang yun eh. Kaya, Virgo, kung magka-relasyon na kayo ngayon, masakit siguro ang ulo mo. Kasi parang problemado ka. Dahil iba yung expectation mo sa relasyon nyo. Iba yung expectation niya or gusto niyang mangyari sa inyong relasyon, sa inyong samahan. Kasi sa'yo, parang feeling mo, karelasyon mo siya. Sa kanya, parang hindi siya ganon kalalim. Ano? Hindi siya ganon ka-serious siguro. Iba sa inyo. Kaya, lack of effort. Okay. Okay. Keep knowing. Ikaw ito. Keep knowing. Angel number 1723. The Fates Peace. And then, ano nakikita mo dito, Virgo? Sige nga. Ako nakikita ko 4334. Okay? Ngayon, okay din tong baraha mo, Angel number 10, New Life, Deep Knowing, Alega, Peace, The Fates. Okay. Ikaw lang siguro ang nag-e-effort dito, Virgo. Ikaw lang ang sobra-sobrang nag-aalay ng pagmamahal. Binibaby mo siya. Binibaby mo tong person mong ito. Ikaw ang nag-e-effort sa inyong samahan. Ang akala mo siguro, ikaw, Virgo, siguro ikaw yung Virgo mapagbigay. Nakakita ko sa'yo dito yung pagmamahal mo sa person na to, hindi sa lahat ng tao. Yung pagmamahal mo na binibigay mo sa person na to. At meron tayong itlog dito. Kaya, masasabi kong binibaby mo siya, pinaglulutuan mo, pinaglalabahan mo, anything, lahat. Ikaw nang nag-aano. Kasi yun ang akala mo eh. Yun ang way ng pagmamahal mo sa kanya na pag pinaglutuan mo siya, makakaramdam siya ng kasiyahan. Parang, hindi, siguro yung iba sa inyong Virgo, hindi ka naman naghahangad ng kapalit, na talagang kapalit talaga, no? Pero, meron ka rin expectation na pag ginawa mo yung ganitong klaseng pagmamahal, pag ginawa mo yung ganitong klaseng pag-aalaga, maring 100% hindi ka umaasa na bibigyan ka ng the same na pangangalaga rin. Pero, happy ka rin na meron kang ganong klase expectation na pag binalik niya sa'yo yung binibigay niya sa yung pagmamahal, happy ka doon. Which is, tingin ko, itong person na to, wala siyang balak ibalik yun. Wala siyang balak ibigay. Kasi nga, hindi kanya 100% na mahal. Okay? Sorry talaga. Pero ito ang nakikita ko sa puso ng person mong ito. Kaya, ikaw Virgo ang mapagmahal kumpara sa person na to. Then baka yung iba sa inyo, itong person mo, palagi mo na lang siguro nahuhuli kung anong ginagawa nitong kabalastugan. Hindi ko masasabi kung anong mga siguro meron siyang ginagawa na behind your back, or hindi man behind your back, na harap-harapan man, merong ginagawa siya na nahuhuli mo siguro. Na ikaw mismo siguro ka rin na merong something
something is happening, something is going on. Ano? Baka sa phone niya, meron siyang kung ano-anong pinapanood, doon siya focus, yung iba sa inyo, kaya nadidistract siya, madali siyang ma-distract yung kukote ng person mo kasi hindi siya, ganun na takbo ng utak niya, masasabi ko. Pero yung iba sa inyo, malamang na meron talaga siyang ginagawang iba. Maaring gamit ang phone, maaring hindi gamit ang phone, pero sa labas gumagawa ng hindi ko alam. Na tingin ko, meron ka ng kutob doon. Parang meron ka ng nararamdaman na parang kakaiba. Pero binabaliwala mo lang. Siguro, siguro talagang mahal mo tong person na to, Virgo, or sadyang ganun talaga ang ugali mo, Virgo, hindi mo masyadong inaano. Pero alam mo itong person mo, kung meron man siyang ganung ginagawa, lalo na kung mag-asawa kayo, bawa sa phone niya, meron siyang mga pinapanood ng kung ano. Hindi ko alam kung anong gender ng karelasyon mo, Virgo, Pero tingin ko, wala namang mali sa ganitong klaseng mga pag-aasal ng person mo, sa mga ganitong action niya. Pero, Virgo, tiyakin mo lang, tiyakin mo lang at magtakda ka ng malinaw na mga inaasahan mo. At Virgo, depende kung anong samahan talaga ang meron kayo. Make sure, set clear expectation. Kasi, tingin ko, isa yung mga dahilan na hindi nyo pagkakaunawaan. Kasi meron ka sariling expectation. Meron din siyang sariling expectation. Meron siyang gustong gawin, ayaw mo siguro. Meron kang gusto mong gawin niya na ayaw niya siguro. Dahil hindi buhos yung pagmamahal niya, hindi siya dedicated sa inyong samahan. Kaya kailangan talaga mag-set ka talaga ng clear expectation. Virgo? Tingin ko yung iba sa inyo, Virgo, walang daloy ang samahan niyo, walang progreso. Nakastop lang dito ang ginaw-ginaw. Nakastop lang dito. Walang progreso. At isa pa, ang person mo, may dilema to. Oo, may dilema siguro to. Mayroong difficult situation siya. Kung saan naman, kailangan niyang pumili sa pagitan ng dalawa. Or higit pa. Hindi ko alam kung gaano karami ang alternatibo na pwedeng pagpilian ng tao to. Pero nakakita ko, meron siyang dilema. Kaya malamang Virgo, nakakaramdam ka rin ng frustration, pero binabaliwala mo lang. Maaring tinatanggap mo yung sitwasyon, or maaring, malungkot ang mukha mo dito sa loob ng itlog, Pinabalot mo na lang sa sarili mo, parang ganun. Sinasarili mo na lang siguro yung frustration mo, yung sama ng loob mo. At ang madalas na rason siguro dito ng person mo, parang, meron kang request sa kanya, ganito, ganyan. May trabaho ako. May ganito, busy ako, kaya ganito, ganun. Marami siyang palusot, kung hindi trabaho, siguro iba. Para lang matakasan ka, maiwasan yung kung ano man yun. Pero pag siya ang didiskarte or siya ang mangangailangan sa'yo, parang, hindi, kailangan ora mismo nandito ka. Pumunta ka rito, kahit sabihin mong maaga or kagigising mo pa lang, pumunta ka dito. Ganun siya. Wala siyang balak magsumikap para maging maayos kayo, which is tingin ko, siya ang gustong, kung ano yung gusto niya, yun ang gusto niyang ipagawa sa'yo. Masunod. Kaya, malamang kapag nagsisimula ka ng magtanong ng mga bagay-bagay, inuunahan ka nitong magalit. Or ini-ignore ka niya, patay malis siya. Or kung anong klaseng palusot ang mga sinasabi niya, malamang na yung iba, alam mo na, parang yung palusot mo, dati na yan, basa na yung mong yan. Malamang yung iba sa inyong Virgo, nagiget nyo na kung ano yung mga ginagawa ng person nyo. Medyo meron na kayong konting idea. Pero bakit ganyan ang ugali ng person mo? Alamin natin. Alamin natin, Virgo, kung bakit ganyan ang ugali ng person mo. Bakit ganyan, anong gustong palabasin ng taong ito? Bakit ganyan ang pinapakita niya sa'yo? Ano ba ang kanyang damdamin? Bakit ganyan na lang ang kanyang mga ginagawa? Ano ang dahilan niya? Ano ang gusto niyang
parating sa'yo. Mensahe. Gusto ko iparamdam. Ayan ang ugali niya. Oops. Daming lumabas. Unahin natin itong dito. Ang dami. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ayan. Sorry ha. Inano ko pa. Pinakontian ko lang yung baraha. Oops. Lahat ito upright natin babasahin, ano? Okay. Itong person mo, maaring meron tong addiction. Ano? Meron siyang addiction. Sorry talaga, Virgo, ha? Mukhang pangit ang ugali nitong ano mo, karelasyon mo, ha? Hindi ka ba inaapi nito, Virgo? Ito eh, lumalabas sa baraha ang ano ng ugali nito eh. Pero, I'm sorry Virgo ha, kasi dito 43-34, and then dito tinawag pareho silang ano. Ngayon, hindi ikaw to eh. Hindi ikaw ito. Malamang, katulad na sabi ko kanina, malamang na meron siyang dating karelasyon, ex niya siguro. Mahal niya pa yung ex niya. Nagmamahalan pa sila. Kaya nga lang, ego ang gumagana sa kanila. Ego. At, paano ko ba alam mo, tingin ko ikaw rin mismo, Virgo, may nararamdaman ka na parang malamig itong person mo. Ano? Malamig na siya. Hindi ko lang alam kung nagiget mo na yung mga kinikilos nito or meron ka ng konting nararamdaman sa ganitong pag-uugali ng person mo. Tingin ko, kaya lang siya nagsasabi ng mahal ka niya kasi syempre, lalayo ka eh. Diba? Kaya, pagka nandiyan siya sa harapan mo, sasabihin niya, I love you, mahal kita, ganyan-ganyan. Let's say, nagre-regalo. Kaya siguro, Virgo, bakit? Nagre-regalo naman. Nagbibigay naman ng ano. Sinasabi naman ng mahal ako. Pero, panlabas lang yun, Virgo. Yung pinakakaloob-looban nito, yung pinakapuso nito, hindi mo alam kung ano talaga ang laman. Pero ang laman ng puso ng person mo, 100% hindi sa'yo. Yan lang masasabi ko. Yan ang nakakita ko sa baraha. I'm sorry ha, Virgo. Okay? At, kasi kung hindi siya magsasabi ng I love you or kung hindi siya magbibigay sa'yo ng kung anong regalo, kung anong magandang aksyon, ano? Lalayo ka eh. Matatapos ang inyong samahan. Pero kapag nakabuelo na tong taong to or napika, if ever, ikaw ang Virgo na makulit, mausisa, sa kakulitan mo pag napika siya na siya, tingin ko iiwang ka nito. Iiwang ka nito, Virgo. Malamang na ikaw ang Virgo talaga na mapagparaya, kaya nag-i-stay siya sa'yo. Pero kung ikaw ang Virgo na nagger, makulit, konting kilos na, sino kausap mo sa phone? Talaga, malamang basta iniwan na kayo nito. Yan ang nakakita ko, Virgo. Kasi hindi naman siya ganun ka-in love sa'yo eh. Meron pa siyang hati nga eh. At hindi ikaw yun. Maaring 50% sa'yo, 50% din doon sa kabila. Yung ex niya, siguro. Hindi niya pa nakakalimutan. Nandun pa rin siguro ang pagkikare niya. So, sa madaling salita, yung iba sa inyo, ginagamit ka lang nitong person na to para panakip-butas. Panakip sa puso niya na hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahalan ng meron dito, hindi na natin huhukayin. Pero tingin ko, meron pa siyang pagmamahal doon, nasaktan siguro siya, At ngayon, parang nakipagrelasyon lang sa'yo, Virgo, para isipin ng ex niya na, nakapag-move on na ako. Yung ganun. Parang pakita lang, pero ang totoo, sugatan itong taong to. Meron pa siyang memory of past. Ng ex niya at hindi niya mabitaw-bitawan yung iba sa inyo, yun ang nakikita ko. At saka tingin ko sa barahang ito, sandali lang, kukuha lang ako ng ng isa pang
esoteric na to. Bakit ganito ang mga naglapasan sa'yo? Sorry, ni Aquaria. Teka lang. Ating baraha. Katatapos lang ng reading ko sa client ko. Hindi ko na isaayos yung aking baraha. Pasensya na, Virgo, ha? Oh, dreams and decision. Release. Hindi niya pa nare-release. Oh, opportunity beacon. Okay. Oh, angel number 7, 13, 4. Okay, get ko na. Okay, Virgo, ito, yung baraha, release. Hindi niya pa nare-release. Kaya dapat i-release niya na to. So, malamang na ginawa ka lang talaga nitong panakit butas, Virgo. Ano? Dahil broken-hearted siya eh. Broken-hearted siya. Wala siyang ibang matakbuhan. Ikaw ang tinakbuhan niya. Okay? And then, alam mo, tingin ko, yung ex niya ang magbibigay sa kanya ng stability. Or siya ang magbibigay ng stability sa person na yun. Or siya ang naghahangad ng stability dito sa ex niya, hindi sa'yo, Virgo. Which is, tingin ko naman, meron talaga siyang pagmamahal sa'yo, Virgo. Ano? Kaya nga siya nakipagrelasyon sa'yo, pero panakit butas ka lang. Yan ang nakakita ko. O yung iba sa inyo, hindi ko alam kung anong gender, kung anong meron kayo. Tingin ko, maaaring pera. Pera ang nito. Kumbaga, yung iba sa inyo, maaaring ginagawa ka lang sausawan or dahil may benefits kang mayroon siyang benefits na nakukuha sa'yo. Ano? At ikaw ang Virgo na talagang nag-e-effort. Mukhang takot ka rin makapaghiwalay dito dahil siguro in love ka. Mahal na mahal mo. Kaya nga, binibaby mo tong person na to eh. Pero itong person na to, in other words, manipulative, selfish, sumpungin. Ano? Lack of consistency, lack of moral in love, lack of empathy sa'yo, Virgo. Malala tong person na to. Kung sa tingin mo, Virgo, na manipulative itong toxic, pag-uugali nito, ay naku, hiwalayan mo na to. Pero alam mo, Virgo, ang aking channel kasi is spiritual reading talaga, Hindi ako nagre-reading na yayaman ka or mamaling kayo. Kung ano lang lumabas sa baraha, yun lang talaga ihahatid ko. Whether negative or positive. Kung ayaw nyo ng ganito, kung sabi, dinudurog nyo yung ko. Wala akong magagawa. Ito ang nababasa ko. Enerhiya nyo to. Kung naka-resonate ka, then ikaw, enerhiya mo to. Pero ang masasabi ko, hindi ikaw, Virgo, pero itong person mo, makakaranas siya ng spiritual awakening. Alam mo, yung ganitong klaseng tao, kapag nag-activate ang kanilang kundalini or pinasok na nila ang spiritual path nila, grabe ang mararanasan ng taong ito. Lalo na sa stage ng Dark Night of the Soul, kasi may stages yan katulad na ina-explain ko sa inyo, di ba? So, talagang dudurugin siya ng universe dito hanggang sa matanggap niya ang kanyang dark side, hanggang sa magsisi siya. Ganon ang proseso sa spiritual awakening, Kaya hindi pwedeng, kasi ako spiritually awakened na ako, Virgo, Kaya hindi ko masasabing third eye lang, spiritual eye. Kasi, teka lang ha, Virgo, explain ko ha. Kuha lang. Okay lang, tatapusin na natin yung ating reading. Tapos na. Pero explain ko lang to. Kung ayaw mong pakinggan, salamat, Virgo. Pero yung iba, kung gusto mo pakinggan, explain ko lang. Katulad ng sabi ko, actually, Virgo, hindi naman ikaw ang pero yung person mo, just in case, baka yung iba sa inyo, ikaw yung pumasok. Kasi baka yung person niya, kasi 43, 34, and then naandito rin yung parang twin flame, baka soulmate, romantic soulmate. Tapos ikaw lang yung pumasok na third party. Naget mo ko? Na, kumbaga, ka lang salimpusa, yung ganun. Pero ang totoo, sila talaga ang dapat na magkatuluyan. Sumali ka lang. Ngayon, hindi ikaw ang Virgo, depende. Pero if ever na nakaranas na kayo ng spiritual awakening nyo, kasi may stages nga yan, sabi ko sa inyo. Yung ibang manghuhula kasi third eye lang ang open,
So, wala pa sila dito sa Christ consciousness. Christ yan, Christ conscious, kabanalan, divine. So, kailangan kasi ma-open yung heart chakra para maging divinely guided ka na. Kaya, very, very, very peaceful ang buhay mo. Ano ka na, less of suffering ka na. At alam mo na merong multiverse, at kayang-kaya mo na mag-astral projection, kahit na ilang past life mo pa, sarili mong past life ito, lalo na yung person mong to, kaya niyang balik-balikan yun. Pero bago niya marating yan, dito siya, naandito ang dark night of the soul. Yang sa lower chakra na yan. Yan ang kailangan ma-activate. So, lalo na kung bawa yung iba sa inyong Virgo, baka yung iba sa inyong Virgo, hindi ako naka-resonate sa reading na yan. Okay lang. Pero kung nakakaranas ka ng spiritual awakening mo, meron kang nararanasan na trauma, parang ikaw ang palaging api, malamang na dinadanas mo na yung spiritual path mo. Kadalasan ganun Kung kailan ka nakakaranas ng trahedya sa buhay mo, diyan natitrigger yung iyong kundalini. Kaya, mag-request ka na lang sa akin ng reading. Kung gusto mo ng ganyan, Well, anyway, in-explain ko lang naman, kung hindi ka naka-resonate, it's okay, Virgo. Pero ang mission ko kasi is ma-elevate ko kayo. Okay, mag-request ka man sa akin ng personal reading o hindi, mag-enjoy ka lang dito, at least nagkakaroon ka ng idea. Kaya nga, di ba, palagi kong sinasabi sa inyo na binibigyan itong video ko, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, ma-heal nyo ang inyong sarili, at matuto kayong mahalin ang inyong sarili. Lalo na kung ikaw ang Virgo, na ikaw lang ang give ng give. No, Virgo, kailangan give and take. Relasyon yan ng dalawang tao. Kailangan 50-50. Kung mahal ka niya, kailangan mahalin mo rin siya. Kung mahal mo siya, kailangan mahalin ka rin niya. Di ba? Hindi yung pwedeng ikaw lang ang nagmamahal. So baka ikaw, Virgo, ikaw ang isang Virgo na empath. Mapagbigay, mapagmaraya, mapagparaya, papalaya, hindi sorry. Kaya malamang na baka yung iba sa inyong Virgo, eto na ang pinaka start ng spiritual awakening nyo na hindi nyo lang namamalayan. Okay? So, Virgo, masasabi ko na kung gusto mong magpa-reading about sa ganyan, kontakin mo lang ako. Okay? So Virgo, kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na lang ang mag-validate. Okay? At sa akin, ito lang ang nakita ko sa baraha at nagpapasalamat po ako, Virgo, sa oras na inilaan nyo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.